So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, siguro sobrang basic na nito. And actually, kumakalat na rin po ito sa mga page ng mga DDS. Sa totoo lang, sa kanila ko nabasa to itong strategy po na to. So, and then, ang nangyari pa dito, binalita pa to ng Daily Tribune. So, sabi dito, what if resignation is the strategy? Okay. Kasi tandaan natin mga kababayan, no? Na yung impeachment trial nga po ni Sara, ang pinaka what you call this, yung pinaka penalty niyan is matatanggal po si Sara bilang vice presidente at bukod nga po doon, meron po siyang perpetual disqualification. So ano po yung perpetual disqualification? Ayun po ay hindi na po siya pwedeng tumakbo o umawak ng kahit anong ahensya ng gobyerno. Di ba ganun po yun? So ang point natin dito, kung si Sara nga ba magre-resign, hindi mo tutuloy yung impeachment. Ngayon, kung hindi mo tutuloy yung impeachment, makakatakbo pa si Sara sa 2028 election. So, malamang sasabihin niyo sa akin, Takeru, kung gusto na nga po mag-resign ni Sara, bakit hindi pa siya mag-resign ngayon? Masyado pa pong maaga. Nakikiramdam pa po yung tao. Kunwari, kung ako si Sara, kung ako, kasi sa katayuan ni Sara, ang gagawin ko, ganun din, papakaramdaman ko muna. Kung alam kong walang-wala na, magre-resign na lang ako. Total naman, ang gusto nyo lang naman paalisin ako, magre-resign na lang ako. Tulad po, kasi ang problema kasi dito, merong bad president dito Tama na pag-pronounce ko, di ba? President, okay. Merong bad president dito, mga kababayan. Narinig ko kay sa News 5. Ano yung bad president dito? Yung nangyari po kay Erap. Nalala niyo yung nangyari kay Erap? May impeachment trial. No? Mukhang mukhang dikit yung laban nun. Medyo 60-40 ata, lamang yung conviction sa hindi convicted. Pero lumamang po parang nag 180 degree turn po yan nung bumoto nga po sa second envelope. Okay, so history na yan Okay. So ano nangyari? Si Erap po, nanalo pa, nakatakbo pa bilang mayor ng Maynila. Di ba? Ayun yun Hindi si Erap guilty, di ba? Guilty si Erap Ganun din Si Erap din po, guilty din po yan. Guilty ng plunder si Erap Tinan ko nga, hanapin ko nga. Sorry, di ko na-research Pero alam ko si Erap guilty ng plunder. Ganun din Erap, guilty. Plunder. Guilty siya ng plunder pero nakakuha ng amnesty. Yan 2007. Philippines. Estrada guilty of plunder. Ganun din. Ayan Tignan ko, pakita ko sa inyo. Yan sa Reuters ko nabasa Philippines, Estrada guilty of plunder. Siya to Ganun din. Guilty dito. Saan ba to? Teka lang, basahin ko lang Pasensya na, hindi ko na-research Ngayon ko lang ma-research. 70 years old, saan siya guilty dito? Sandigan Bayan ba? Sandigan Bayan ata to. RTC ba? Hindi ko nabasa, pasensya na. So ngayon, ito pa. Okay. Tignan nyo to Hindi papunta tayo doon. No, don't worry. Alam ko yung concern ninyo. Okay. So sabi dito, a route out. Can you resign from accountability? Facing the impending Senate impeachment trial, Vice President Sara Duterte had dismissed calls to resign, insisting it's too early to consider. Tandaan nyo sabi ni Sara yan it's too early to consider. So, ibig sabihin may pagkakataon pa talaga na i-consider ni Sara na mag-resign siya. Sorry, hindi ko pala nilipat. Ito pala. Yan, sorry. Ito pala. Yan. It's too early to consider. Okay? While past officials stepped down before conviction, Duterte, whose posture is widely seen as consistent with 2028 ambition, appears undeterred. Legal experts disagree on the consequences of resignation. Some argue it voids disqualification. Others believe the Senate can proceed to ensure accountability and bar future office. Ayan So may debate dito mga kababayan. May debate dito na pwede bang ipagpatuloy
Kahit nag-resign na si Sara para makuha nga po yung perpetual disqualification. O, hindi. Pag nag-resign si Sara, tapos na yung trial. O, di ba? Kasi ang point dito mga kababayan ito alam naman po natin no, na malaki po talaga yung ebidensya laban kay Sara. Malaki po yung ebidensya kay laban kay Sara. Unang-una yung bank account. Number 1 yun. Di ba? Bank account. 2.4 billion pesos may pumasok po sa mga bank account ng mga Duterte. Oh, yung hitman, paano mo pagtatanggol yun? Kasi lalabas doon mga kababayan, baliw ka talaga. Isipin mo, di ba? Sasabihin mo gusto kang ipapatay kaya papatay ka rin ng tao. Oh, tapos po yung maanomalya nga pong yung maanomalya pong certificate from AFP na nilipat niya sa confidential fund. Ang hirap sagutin nun. Pati po yung mga Mary Grace Piatos, yung mga yung mga Joe Diligo, Xiaomi 8, di ba? Ang tanong dito mga kababayan, alam mong guilty ka, papayag ka pa ba na mabulgar ito sa taong bayan? Di ba? Hindi nga. Ito alam ko naman si Sara bobo yan. Di ba? Si Sara tanga po yan. Pero kahit ganyan po yan, gagawa po ng paraan yan para hindi po mapahiya sa buong mundo. O, di ba? So ngayon, ang point dito, kung ako si Sara, no, hindi ako papayag. Hindi, ito nagiging honest lang ako, Kung ako si Sara, hindi ako papayag na makita ng buong mundo yung bank account ko. O, di ba? O. So ngayon, kaya nga sinabi nga ni Sara dito, it's too early to consider. So kailan mo ko consider? Pag mabubuking na siya. Pag alam niya na wala na siyang lusot, doon siya magre-resign. Ay, nalabas din O, di ba? O. So, sabi dito, if the impeachment fails, criminal charges remain. So, yung criminal charges mga kababayan, remain po yun. Kasi outside the impeachment yun. Pero technically, yung nangyari nga kay Erap, guilty na nga. O, si Jinggoy. Si Jinggoy? O, may kaso pa hanggang ngayon. Hanggang ngayon yan, hindi pa tapos. O. Pero alam nyo kasi, no, ang pinakamalaking tanong dito, pag nag-resign ba si Sara, paano to? Ito yun The result of an impeachment proceeding is the removal of the public officer and his or her perpetual political disqualification from holding public office. So, paano na po yung isa? And his or her perpetual political disqualification from holding public office. So, hindi na siya pwede tumakbo bilang mayor, barangay chairman, o kahit na-appoint. Hindi pwede. O, di ba? O. So, alam ko, naniniwala po ako na isa ito sa mga konsiderasyon na plano ni Sara. So, parang ito nga, tinan sa ERAP po. Tinan nyo, Joseph Estrada elected mayor of Manila. Tuwan-tuwa pa siya, no? O, di ba? May 14, 2013. So, hindi niya natapos yung term niya, no? 2019, napalitan siya ni Isko. Okay. So, ngayon, naalala ko tong interview ni Luistro. Gusto ko lang share po ulit. Tinan niyo Sabi ni Luistro, ito. Ito na ba yan? Luistro. Ito ba yan? Ito ata yun Kung ano-ano na naririnig nating pinta sa Senado, pagkatapos magkakaroon na ganyan, ayaw ko nang... Mali. Sorry. Mali. Mali, sorry. Ito pala. Ano ba yun? Ba't nawala? Tadulo ba yun? Tadulo ata yun ito. There are two particular prayers in the impeachment complaint. One is the removal from office, and two is the perpetual disqualification to hold office. No, kung mag-resign ang ating vice presidente, I understand that the removal from office will become moot and academic already. Dahil sino i-remove mo kung nag-resign na nga. But with respect to the second prayer, it is my humble submission, kailangang ituloy ang impeachment trial para magkaroon ng determination whether
she will be meted with perpetual disqualification to hold office as well. So, ang sabi ni Luistro, no, kahit po na mag-resign si Sara Duterte, dapat tuloy pa rin po yung impeachment trial. Kasi ang kasama nga po talaga doon sa impeachment trial is yung perpetual disqualification. Pero ito nga yung point natin, mga kababayan. Ito yung point natin eh. Sige, sabihin na nga natin na si Sara nga, sige, mag-resign. Okay. Kasi sa akin, inaano ko yung scenario, posibleng mangyari. Sige, sabihin na nga natin si Sara, magre-resign. Okay. So, kakasuhan ng plunder. Ang tanong, gaano katagal matatapos yung plunder case? Yung kay Erap, inabot ng 7 taon. Kung kay Sara, sabihin na nga natin na umabot ng 4 na taon, pasok pa rin po sa 2028 election. Tandaan nyo mga kababayan na kahit po may kaso, pwede pa rin po tumakbo bilang presidente. Dapat nga, tanggalin na dapat yun. Tingnan kasi baka rin kasi maabuso, di ba? O, di ba? So, yun ang point. So, ngayon, itong sinabi nga po ni Luistro, okay sa atin to. Okay sa atin to. Na pag nag-resign si Sara, tuloy yung impeachment. Okay sa atin yan. Yun nga lang, mga ka-streetwise, iba naman po yung sinasabi ni pangalan nito? Ni Carpio. Hindi ko na makita. Di ba? May sinasabi si Carpio. Di ba? Iba yung sinasabi po ni Justice Carpio. Ang sabi ni Justice Carpio, hindi ko na isama, no? Ang sabi po ni Justice Carpio, kapag nag-resign si Sara, tapos yung impeachment. So, ano bang point ko dito? Ang point ko dito, mga kababayan, another debate na naman po ito. Ngayon pa nga lang, no, na nagsisimula pa lang yung impeachment trial ni Sara, debate na. Okay. Ngayon, pagpasok po ng 19th Congress, papuntang 28th Congress, debate na naman po yan. Tapos kung ending na naman ito ay magre-resign lang si Sara, debate na naman po yan. Kung itutuloy ba o hindi. So, masalimuot po talaga to. Hindi, asaan lang kasi, no? Nagiging realistic lang po tayo. Ang dali na kasi sabihin na, makukulong si Sara, hindi na siya pwede tumakbo bilang presidente. Ang daling sabihin nun eh. Pero kung magiging realistic po tayo at titingnan po natin yung mga posibleng senaryo, ganun po ang mangyayari. Posibleng mangyari. Di ba? By the way, tingnan ninyo kanina, kahapon na pala, madaling araw na kahapon. Doon yung kahapon. Nagbigay pa ng statement yung abogado ni Sara. Vice President Sara Duterte defense team says there are serious constitutional infirmities in the initiation of the impeachment process versus VP, but adds they are ready to confront the charges and expose the baselessness of the accusations against the official. So may nirereklamo po ngayon yung abogado ni Sara na meron daw pong serious constitutional infirmities. Yan, no? So ito yung statement nila. So ngayon, pwedeng gawin ni Sara to, no? Sabi ni Sara, hindi. Total, hindi naman sa kayo sumusunod sa proseso, mag-resign na lang ako. Tapos na. Tapos ang usapan. Di ba? Nung si Ombudsman Gutierrez ang pina-impeach ni Pino, the Senate decided to stop. Ayan, meron po tayong dalawang bad president. Tandaan nyo, meron po tayong dalawang bad president po dito. Isa rin po yun kay Mercedes Gutierrez. Ayan kasi alam nyo yung bad president na yun, mga kababayan, nagagamit po yan na nagawa na natin to dati, so gagawin natin to ulit ngayon para lumalabas dito jurisprudence. Okay, so nung nangyari po kay Erap, nung natapos po nung hindi po natapos yung termino ni Erap, nung bumaba si Erap bilang presidente, wala nang impeachment, tapos na, hindi na pinagpatuloy, di ba? Tapos nung si Mercedes Gutierrez naman po yung ipapa-impeach, hindi pa nagsisimula, nag-resign na kagad si Mercedes Gutierrez. So ngayon, gagamitin po yan ng abogado ni Sara na meron tayong jurisprudence sa impeachment trial na ganun. So, ang ending nito, mga kababayan, posible pa rin po makatakbo si Sara sa 2028 election. Hindi Sa akin lang hindi, kasi una mga kababayan, kilala nyo naman po siguro kung anong klaseng vlogger po ako. Hindi po ako katulad ng ibang mga, ako may gumagawa ng ganito, no? Na kahit ano mangyari, puro positive. Sige, positive.
O, may ma-impeach yan. Hindi makukulong talaga yan, hindi eh. Hindi ganun eh. Nagiging realistic tayo eh. Bumibira nga tayo ng public officials. Mga appointingan ni PBBM, minsan binibira natin. Oh. So, masalimuot po talaga ito. Ngayon, kung di siya makukonvict sa impeachment court, meron siyang kaso. Di ba? Sedition sa DOJ. Ilang taon pa yun? Baka 2028, hindi pa tapos yun. Ang problema sa Pilipinas, kahit may kaso ka, pwede kang tumakbo. Huwag lang convicted. O, di ba? Pero ang tanong ko dito, bakit si ERAP? Kasi si ERAP, mga kababayan, ang alam ko, nabigyan ng ano yan eh. Nabigyan ng pardon yan eh. Hanapin ko lang ha, para sigurado tayo ha. Ayoko nang bumira ng hindi ako sure eh. Alam ko si ERAP may pardon eh. ERAP Estrada. Pardon. Tama, di ba? Meron, di ba? Tino ko nga. O, meron nga. Sabi ko na nga ba eh, no? Former President ERAP Estrada, pardon. O, kaya nakatakbo. O, former President Estrada, pardon. Sino nagpardon? Panahon din po ni Gloria. O. Kaya, maano to, masalimuot talaga to. Parang relationship, di ba? Pero at least mga kababayan, di ba, Tiger Eyes, may natututunan po tayo. May pardon nga, Ma'am Joanna, may pardon nga. So, na-convict siya 2007, na-pardon din po siya 2007, kaya pala siya nakatakbo. Oh. And by the way, si Trillanes. O nga pala. Trillanes convicted. O nga pala. Trillanes convicted yan. Alam ko, Trillanes. Convicted. Ano, sedition. Na-pardon din lang din po yung panahon ni Pinoy. O nga pala. So, nakatakbo si Trillanes bilang mayor tsaka senador ulit. Pardon. Robin Padilla, pardon. O nga pala, no? O nga pala. Masalimuot pala to. Masalimuot to. Ay, di ba? O, sinabi ko na nga, di ba? Hindi ko nabasa kanina, Sir Toto, eh. So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no? Ano pong masabi nyo nga po dito sa masalimuot na istorya nga po ng impeachment trial ni Sara. Di kayo ba, agree ba kayo dito sa sinasabi natin? Kasi may may point naman eh, di ba? So, nasa comment na po. Sa mabasa kayo ba? Naniniwala po ba kayo na posibleng, ito nga po yung posibleng gawing tahaking landas ni Sara para hindi na po siya tuluyang mapahiya? Di ba? So, nasa comment na po. Sa babad, binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, dyan po sa Team Replay, palike, pa-subscribe. Kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay, so thank you mga kababayan. And then may last topic pa tayo, no? Grabe, kinaya ko yun. Dati hindi ko kaya yun, yung 2 oras na live stream. Okay, ito saglit na lang to, no? Kunti na lang to. Okay, game. So, hello po, no? Hello po kay sila Donyo Lasso. Maraming salamat. Kapag plunder case, ombudsman available. Kaya yung elitisin, no? Wala to. Wait. Grabe, naisipon na ako. Wait lang, ha? Okay, game. Posibleng gawin yan ni Sara na plunderer. Kung mag-resign si Sara, that means guilty siya. Ayun na, pag si Sara po nag-resign, pwede po natin gamitin yan po sa eleksyon. Na kaya hindi ka umarap sa impeachment court kasi nga, guilty ka. Ang yabang-yabang ni Sara, di ba? Sabi ni Sara, paglalaban ko ang sarili ko sa impeachment court, no? Gusto ko nga may impeachment para maglabasan ng ebidensya tapos atras ka. By the way, sa mga DDS, mga kababayan, walang logic sa mga yan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, basta DDS po, mga katanga yan eh. Yun, may isa pang pag-asa, ICC. Sana nga, matuloy yan.